5. Napag-alaman na po natin mula kay Ate Josie na nahuli nga po mismo sa jeep na pinapasada ni Kuya Rani na may kasama siyang babae. Tinext ka noon, Lani, ni Ate Josie. Opo, pero hindi ko na po binasa yung buong message niya eh. Oo. Sabi niya lang, Lan, punta ka rito sa garahe, may sasabihin ako sa'yo. Pero nung time na po yun, may usapan na kaming uuwi siya. Oo. Tas Hindi mo bu- ini-expect na... Hindi ko po in-expect na may makikita ako. Oo. Anong nakita mo nung nakarating ka sa garahe? Yun, ano sila. Parang tapos na. Tapos sinablot ko yung babae, nuntog ko doon sa manobela. Sabi ko, alam mong may asawa yan, pinatulan mo. Babae ka rin, sabi ko sa kanya. Dadanasin mo rin yan. Malalaman mo kung ano yung nararamdaman ko. Bakit ka napapayuko, Kuya Rani? Ang charming niya, in fairness. May hinanakit ka kay Rani. Marami. Ano yun? Yun nga po, yung number 1, yung pambababae niya. Tapos minsan, uuwi siya sa bahay. Siya nga po yung lasing eh. Uuwi sa bahay. Tapos kapag gusto niya akong gamitin, sinasaktan niya ako. Kasi sabi niya, pag ayaw ko daw, may pinagmamalaki daw akong lalaki. Yun, kaya nabuo yung pangatlo namin. Kasi tinapon niya yung pills ko, tapos yun, ginamit niya akong ginamit hanggang nabuo yung pangatlo. Ilang taon po kayo noon nung nakilala nyo si Lani? 20, 18. Ilang taon ka noon, 15 Lani? siya. Magsi-16 po. Magsi-16. Bakit si Rani ang pinili mong makasama? Kasi po 12 years old po ako, wala na po ako sa pamilya ko. Oo. Bali, wala po akong magulang. Nagpalaki lang po sa akin ibang tao. Ngayon, sa edad ko pong 12 anyos, pagka-graduate ko po ng grade 6, nag-working student ako. Hanggang sa nakatungtong po ako ng 3rd year high school. Oo. Nakapagtrabaho ko dito sa Meron po akong barkada na barkada rin po siya. Tapos, Nireto pinakilala lang kayo. po. Nireto lang po, sabi, binata. Oo. Eh, dahil po sa problema ko sa pamilya, kasi po yung kinalakihan kong ama, may gusto rin pong gawin sa akin ng time na yon. Kaya... Parang napaaga ang pag-aasawa mo. Okay. So, ang nangyari, tinakasan mo yung iyong tatay-tatayan. Hindi po, pinalayas nila ako. Pinalayas ka. Okay. Kasi hindi sila naniniwalang yung tatay nila may hangarin sa akin na hindi maganda. Sino ang hindi na naman naniniwala? Lahat po sila, yung kapatid ko, nanay ko. Yan ang isang napakasakit na Sa edad ko problema pong din. 12 anyos, nagtrabaho na po ako. Mang Rani, marahil hindi nasasabi ni Lani kung gaano kasakit para sa kanya na alam niyang may nangyayari sa inyo at sa ibang babae pagkatapos gusto ninyo na may mangyari sa inyo. Alam po ba ninyo kung gaano kasakit yun? Alam niya naman yung paghihirap ko sa kanya eh. As in 15. 10 years. Ano po bang ginawa niyang napakatindi para ito po ang ma-deserve niya at matanggap sa inyo? Yung sa akin lang, patawarin niya na lang ako. Uli. Okay. Gusto kong kunin yan. Yang sinabi mong yan, Kuya Rani. Tayo mga Pilipino, doktora, mapagmahal, madaling magpatawad, madaling makalimot. Pero sa ganitong problema ng mag-asawa, mga ilang beses ba dapat patawarin ni Mrs. ang kanyang mister na mukhang palaging naliligaw ng landas? Hindi naman nagpapalit ng pintura ng gate ito si Ate Lani, pero naliligaw lagi si Kuya Rani. Yun ang mahirap, Chang eh.
Dahil kasi hindi naman yan sa isang iglap sasabihin mo, patawarin ako, tapos na. Unang-una, siguro dapat intindihin natin na sa isang relationship, it's always dalawa ang nagko-communicate. Hindi pa pwedeng isa lang na dinidikta at dinidemand niya yung gusto niya. Tapos kailangan yung isa gagawin lahat yung sasabihin nitong isa. Dapat palaging merong maayos na pag-uusap. Kasi sa nakikita nung unang sinabi niya nung sinabi kanina ni Lani na nung paano nabuo yung pangatlo, it's just like saying na tumakas siya dun sa nung 12 years old siya. Dahil di ba meron nga siyang fear na gano'n ang gagawin ng kanyang stepfather. Parang nagawa ni Mang Rani yung fear niya, kaya nagkaroon ng ganong problema si Lani kung bakit. Sana nakikita niyo kung bakit siya umiinom. Kasi kahit sabihin niyo mag-asawa kayo, meron pa rin pong pakiramdam ang babae na nare-rape siya ng kanyang asawa. At sana naintindihan nyo na yung mga ganong klaseng mga sitwasyon na nararanasan ng mga babae, dapat intindihin nyo. Hindi pa pwedeng kayo lang magsasabi na, ganito, ganyan. Hindi po pwedeng kung ano lang po yung gusto nyo, yun ang mangyayari. At kung sasabihin nyo na kung papatawarin kayo, pwede po kayong patawarin kahit na maraming beses, pero dapat unawain nyo na kayo ay may pagkukulang. Attorney, pag sa mag-asawa po ba, ganong pinipilit ng lalaki ang kanyang misis at sinasabing, nako, baka ikaw ay may lalaki na. Ay, kailangan ibigay mo sa akin yan, ganito. Parang whether you like it or not, kailangan magtalik tayo. Pipilitin ang kanyang misis, pupwersahin. Yan po ba ay may nalalabag po ba ang asawang lalaki pagka ganon? Meron na tayo ngayong marital rape. Kaso, okay. Ano po yun? Yun nga po na kahit na legally married itong couple o kaya itong nagsasama ay legal ng kasal. Subalit nandun na pinipilit nung lalaki yung kanyang asawang babae upang makipagtalik sa kanya, abay papasok po doon, tiyangami, yung sinasabing marital rape na ang katumbas ding penalty niya ay katulad din ng penalty ng ordinary rape, tiyangami. Reclusion perpetua po, ito po ay 20 years and 1 day hanggang 40 years na pagkabilanggo, tiyangami. Matagal. Narinig mo yun, Kuya Rani. 20 to 40 years. So, ibig sabihin, talaga pong ang ating batas ay pinibigyan ng talagang importansya at karapatan ang bawat kababaihan. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Sa palagay po ba ninyo, Kuya Rani, hindi na po ba talaga uso ngayon ang mabait at tapat na lalaki? O talagang mas in ka ngayon kapag kababaero ka at marami kang babae? Siguro, ganun. Alam kaya niyang may asawang tao ang lalaking kanyang kinakasama. Siya raw ang babaeng kasama ngayon ni Kuya Rani, pero mukhang isosoli na. Alam kaya niyang library card siya? Andito po si Milagro Michelle Merco. Pasok! Michelle, alam mong may asawa si Kuya Rani? Hindi ko po alam na may asawa. Ay, hindi ko po alam na nagsasama pa sila. Ano ba talaga? Alam mo may asawa, nagsasama pa o Hindi ano? ko po alam na nagsasama sila. Ang sabi niya, nahiwalay na sila. Simula unang nagpaano ako sa jeep, sinubukan ko muna to. Diretsa ang tanong, ano ang nangyari nung gabing yun sa jeep? Ina nga, Something. something. Umuulan ba nung araw na yon? Hindi umulan yun. Malakas ba ang hangin? Maginaw kaya ginawa. Hindi kaya nag-uusap lang kayo pero dahil mahilig ka gumanyan, kaya parang gumagalaw yung sasakyan. Medyo kinakabahan. Bak sa garahe. Hindi. Nalindol? Hindi. May humps? Wala. Tahimik lang yun. Kami lang dalawa doon. So confirm, merong something. Meron. Ay, naku talaga naman, Michelle. Pero bakit ang alam niya ay hiwalay na daw nga itong si Kuya Rani? Yung pala hindi pa.
Ano ba ang katotohanan? Aalamin natin yan sa pagbabalik po ng Hot na Face to Face. Kung sasabihin mo sa amin na yung nakikita mong ngiti kay Lani kasama ang 3 anak mo na mga babae, yung ngiti na yun, matutumbasan ba yun ang kaligayahang binibigay sa iyo ni Michelle? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Marquez,